as senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared! Happy ako today, guys. Promise. Happy ako today kasi medyo maganda yung mga balita today. Di siya nakakainis, di siya nakakagalit, ganun. So medyo happy ako today. Oo. Anyway, mga babayan, maraming po salamat sa pag-join sa ating live stream today. Once again, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming po salamat sa panonood po sa atin today. Please don't forget to subscribe. Napakalaga po niyan. Mag-subscribe po kayo sa ating Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page. Yung ating community page, yung tambayan ng mga kocheros, nandiyan ho yan, pakihanap na lang. At syempre, meron pa rin tayong social media accounts ng Pinasabat with Coach Jared. Makapanood nyo rin po yun ng live sa Radyo Pilipinas every Saturday, 8:30 p.m. Makapanood kasi mapapanood nyo talaga sa TV. Channel 3 at Channel 45. Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 to 49 sa GMA for the Box. At syempre, dahil radyo, meron din radyo, no? Oo, Radyo Pilipinas 738 sa AM band. Ayan. Sige. Dire-diretso lang tayo, okay lang ba? Sabi ko kasi kanina, bawi ako sa inyo eh. Kaso nga lang, mukhang mahaba kasi itong topic natin eh. Oo, mahaba ito eh. Oo. Ay, si Ate Mega, dito na naman! Kinikilig na naman ako. Bakit good morning? Sa bagay, at 12 o'clock mahigit na pala, no? Oo. Shoutout kay Ate Mega. Good morning to you! Kinikilig na naman ako. Naiya na naman ako. Ano pa yan? Anyway, paano na naman ako mag-move on nito, guys? Paano na naman ako mag-move forward nito? Oh. Naiya na naman ako. Tigilan natin itong live stream na to, guys. Ay, nako. Anyway, nag-blush ako. Medyo medyo nakita siya sa pimple marks ko, guys. Ay, nako. Anyway. Oo. Salamat po, Ate Mega, sa pag-welcome. Opo. Oo. How do you talk to a megastar, guys? Paano naman? Paturo nga, kasi hindi ako siya This is not my thing. Hindi ko gamain to eh. Oo, kasi squammy ako, guys eh. Medyo squammy ako eh. Oo. Salamat po, Ate Mega. Oo, sa pag-welcome back. Kinikilig talaga ako, Ate Michi, promise. Ay, anyway. Pero Ate Mega, may tanong ako sa'yo. Pwedeng patanong kung... pwede akong magtanong. Wag po kayo ma-offend, pero paano po kayo, paano po kayo sumikat? Joke. Ay, nako. Anyway. Ma'am, sana makita ko kayo one of these days. Yun na lang yung tanong ko. Sana ma-meet ko kayo one of these days. Kasi pinapagalitan ho ako ng misis ko eh. Yung misis ko kasi, Sharonian kasi siya. Ate Mega, fan na fan kayo ng misis ko. Kaya last time, sabi niya sa akin, nakwento ko sa kanya, na nag-drop by kayo sa channel. Tapos sabi niya, kapag daw nag-drop by daw kayo ulit, pwede daw ba patanong ko daw. Ay, Diyos ko.
Sabi ko, sige try ko. Eh, nag-drop by uli kayo. Sorry na po, Ate Mega, kinapalan ko na yung mukha ko, ha. Pasensya na. Oo. 12 years old daw siya nag-umpisa. I'm looking forward to meeting you and your wife. Na-touch ako, ma'am. Sige po. Sige po. I'm looking forward as well. Oo. Lalo po yung wife ko. Sobrang excited niya, promise. Oo. Ay, nako. Iimbestigahan daw muna ako ni ni Sen Kiko. Imbestigahan daw muna ako ni Sen Kiko. Salamat po, Ate Shawi. Or Ate Mega pala. Oo, ayan. Anyway, ma'am, mag-ano na ako Mag-topic na tayo, mama. Topic na muna tayo. Oo. Kinikilig pa rin ako eh. Okay lang ba, guys? Pasensya na. Medyo kinikilig pa rin ako. Okay. I need to compose myself, guys. Topic na raw. Topic na raw, sabi ni Ate Mega. Game, topic tayo. Bago natin umpisahan yung itong kay, pangalan nito, itong kay Baligod. Bago natin umpisahan yung kay Baligod. Mag-ano muna tayo. Gusto ko lang daanan tong sinabi ni former na to former Justice Noel Tiham. Oo. Alam nyo po, let me premise this topic first and foremost na mataas po ang ating respeto sa Korte Suprema. Oo. At bilang isang aspiring lawyer, mataas po ang ating tawag dito. Mataas po ang ating respeto sa kataas-taasang hukuman. Lalong-lalo na sila yung pipirma sa pagiging abogado ko, sabi ko. So, kailangan, parang somewhat kailangan kong gawin yan. Pero mga kababayan, kapag merong mga ganitong circumstances kung saan ang isang former justice ng Korte Suprema ay may sinasabi na hindi accurate o hindi tama, kailangan pa rin ho nating i-call out. I think it is incumbent upon us lowly mortals na i-call out yung mga makakapangyarihan, lalo na yung mga gods of Padre Paura. Oo, lalo na yung mga gods of Padre Paura. So, kahapon, habang tayo ay nagla-livestream at tinatopic natin itong tungkol sa sinabi ni Sara Duterte na siya daw ay nagpapadala, na madali lang daw magpadala ng eroplano sa Iran. Kahit sarado yung airspace. Madali lang daw magpadala ng eroplano doon, guys meron nung sumakay. Sinakyan si Sara Duterte at hindi lang ho yun. Binatikos ho niya yung effort ng ating administrasyon pagdating dun sa repatriation ng ating mga OFWs. Actually, nung napansin ko to kahapon, pinost ko ito sa aking Facebook account. Pero gusto ko siyang daanan ngayon. Gusto ko siya i-topic. Kasi marami akong gustong sabihin na hindi ko kayang i-compress doon sa Facebook post. Oo. So, ito ho yung kanyang binanggit. Pakita ko na sa inyo. Ito ay pinost ni Justice Noel Tiham. And ito, ginagamit to ngayon ng mga DDS to justify their claim na walang ginagawang administrasyon, na walang effort ang administrasyon tulungan ng ating mga kababayan sa Iran at sa Middle East, di ba? So, marami yung DDS na nag-share nito. In fact, pati si Maltik, shinare din to na parang justification dun sa claim nila. Ang sabi ni Justice Tiham, "Thank you, Philippine government, for meeting us with banners upon our arrival at the NAIA
but not for fetching us from the war zone. Mm. We paid for our own transportation expenses and the UAE provided for our safety and protection, sabi. Just setting things straight. The Philippine government had no workable evacuation plan in place. Congress, despite the enormous budget within its power to disburse, did not do anything. Thanks again for the welcome banners, which were meaningless gestures. Poor Filipino travelers, no succor from their government in times of adversity, unlike in the past when help was extended by caring presidents. Ay! Caring presidents, tapang at malasakit yata sinasabi na ito ni Noel Pian. Ito ho yun. Pinost niya ito. Yung sinabi ng PCO. Ayan o, ito yun o. Ayan o, yan. Tapos, ito yung ginawa ng DMW. Yan. At meron nung nag-comment, di ko to kilala, Ayesha Calyanta, hindi ko siya kilala, pero nag-comment siya na tawag dito, hindi raw sila stranded, hindi sila repatriated or evacuated. Sariling tickets daw nila yon at hindi raw yun funded by the government. So baka turista sila sa Dubai. Kasi pag turista ka, kailangan may return ticket ka eh. Oo. So, hindi ka naman papayagan ng visa kung wala ka return ticket. So, malamang, pwede sabihin na sila talaga ang bumili ng tickets nila. Pero alam nyo kasi mga kababayan, ito lang ho ang masasabi ko sa post na ito ni Justice Tiham. Sir, at kung makakarating man ho ito sa inyo, with all due respect, how insensitive are you? Napaka-insensitive nyo po, Justice Tiham. Or former Justice Tiham. Bakit? Kasi ho, 299 po kasi kayo na nakabalik. Pero sa 299 na yan, 23 na kasama nyo ay mga OFWs. Ang sumalubong ho sa inyo ay DMW, di ba? Department of Migrant Workers. Migrant worker ho ba kayo, Justice Tiham? Migrant worker ho ba kayo? O turista? Kasi mga kababayan, sa flight nila na 299 ang nakasakay na Filipinos, meron 23 na OFWs. Sila yung tinulungan. Yung banner ay para sa kanila. Kaya nga Department of Migrant Workers eh. Also, mga kababayan, natawa ako dito. Fetching us from arrival at NAIA but not fetching us from the war zone. Justice, ito lang. Hindi ho talaga kayo masusundo sa war zone. War zone nga eh. Di ba ho galing kayong Dubai? Kasi yun lang ang airspace na bukas. Hindi naman ho kayo yata galing ng Iran. I mean, di ba mga kababayan? Yun lang naman yun eh. Sa akin mga kababayan, regardless kung, I mean, again, with all due respect sa ating former justice ng Korte Suprema, hindi ho kayo migrant worker. Ang sumalubong, ayan o, may OWA pa nga sa ilalim. Ay, OWA o. Sino sumalubong? Si Hans Kakdak. Ay, nakasulat, stranded OFWs from Dubai. OFW ba kayo? Hindi naman kayo OFW eh.
Napaka-insensitive niyo naman po, former justice. And to be quite frank, napaka-narcissistic ho naman ng mentality. Na porke merong ganitong ano, may ganitong, banner, inisip niyo na para sa hindi ho para sa inyo 'yan, para ho 'yan sa OFWs. Ayan oh, nakasulat. Kitang-kita naman ho. Ang masaklap ho dito mga kababayan, ginamit ho nila ito or ayokong sabihin ginamit, eh. Itong event na ito ay nagamit bilang tools para siraan ng administrasyon. I mean, that's unfair, 'di ba? That's unfair. Paano po 'pag sinabi namin, kaming mga hampas lupa, mga hindi miyembro ng, mga hindi kasama sa Gods of Padre Faura, paano po kapag nagreklamo kami na napakatagal ng takbo ng aming mga kaso? Lumalampas ng 2 taon kung saan kahit nakasulat sa konstitusyon na dapat, 24 months lang ang tinatagal ng isang kaso. 'Di ba ang sasabihin sa atin ng mga justice tulad ng sinabi ni, tawag dito, ni Associate Justice, Leonin, suggestion lang 'yan. Hindi puwedeng pigilan ang masusing pag-aaral ng mga huwes sa mga kaso. Hmm. Hindi ba pagkukulang din 'yon ng ating justice system sa aming mga hampas lupa? Again, mga kababayan, with all due respect sa ating former justice at sa Korte Suprema, pero 'wag naman gamitin or kung magko-comment, sana accurate yung criticism. Kasi hindi criticism, eh. Hindi accurate yung criticism niya, eh. Criticize niya yung buong effort ng administrasyon natin sa pag-repatriate ng mga Filipino OFWs through an experience that is limited to his own. And mali pa yung pagkaka-appreciate niya of the facts. 'Di ba malupit? Salamat sa iyong super chat. Wow naman! Wow! Wow! At ito pa mga kababayan, hindi pa kasi siya tumigil doon. Hindi pa niya I mean, ewan ko, siguro may pinaglalaban si former justice. Pero dinagdagan pa niya kanina. Kinumenta niya itong sinabi ni, Yusek Claire. Sabi niya, airspace in the war zone is closed, but airspace outside of the war zone are not closed. Tama naman, di ba? Wala problema. Tama naman. Following Malacanang logic, we need to wait until the war is over before the Philippine government can mobilize the repatriation of stranded Filipinos in the Middle East. Maybe PBBM might have an idea as to when the war will end or when ceasefire will be declared. Ay, how sarcastic. Maybe we can ask now foreign countries undertaking the safe repatriation of their citizens how they did it and whether it is possible to adopt our stranded countrymen. Or maybe in extremis, to ask the ICC to issue warrants of arrest for all stranded Filipinos. That might expedite the extraction outside of the war zone. Joke only. We need to have some levity when reason and common sense are not circulating in the air. Sabi niya. Tapos, ang ginagamit niyang justification, yung kay Sara Duterte. Okay. Sige. Paano kaya ano kaya ang ire-react ni former Justice Tiham kung maririnig niya ang balita
na as of today, merong 90 na nakauwi na OFWs na galing Middle East. As of today, ha? As of today. Mm-mm. At paano, ano kayang ire-react niya kung mababalitaan niya na meron ng 400 na Filipinos na nakauwi out of 1,400 na gustong makabalik? Sige nga. Ano kayang ire-react ni former Justice Tiham? Alam nyo kasi mga kababayan, sabi ni BJ Cans, okay. Baka ganun lang reaction, di ba? Total of 400 yung nakauwi. So, masasabi pa rin kaya ni former Justice Tiham na we need to wait until the war is over before the Philippine government can mobilize the repatriation of stranded Filipinos in the Middle East? Alam nyo, former Justice Tiham, with all due respect, hindi po porke sinabi ni Sara, tama na. Ang bobo nga ni Sara. I was expecting, dahil former justice naman to si Justice Tiham, na meron siyang mas mataas na level of analysis kumpara kay Sara. Or baka kasi si former Justice Tiham, nasa loob lang ng echo chamber nila, wherever their echo chamber is. Kasi may 400 na na naiuwi. Na-fact check siya ngayon. Actually, nag-fact check nga siya. Ang sinabi, bakit daw yung ayan, pinost niya to, itong mga to, nag-evacuate na raw yung mga ibang bansa, 3,000 daw dito, meron daw sa Oman, ito, UAE, Spain daw to, etc. etc. Kaso may problema, guys. Ito, na shinare ni MJ Kiambao Reyes, alam naman natin na propagandista rin ng mga Duterte yan. Imagine mga babayan, shinare ni Justice Tiham yung mga propagandista ng mga DDS. Ang Jasmine, sabi ni Jasmine M. Official, ang tanong, lahat ba gusto umuwi? Feeling relevant, di naman siya ang andun. Just like DDS na mukhang di pa nakapag-travel. Total, puro gala si Sara, ba't di siya ang sumundo? Salamat sa Wow super chat. naman! Wow! Wow! So, may point ka dyan. Nakapag-around the world nga si Sara ba't di siya makasundo ngayon? Anyway, so ito, shinare to ni MJ Kiambao Reyes. Na shinare din ni Harry Roque. It's the same picture. Chartered, hinighlight pa, chartered plane to the UAE, etc. etc. Tama daw si Inday Sara, sabi ni Harry Roque. So may problema. Finact check siya. Etong si Harry Roque. Why would the government of Spain charter its own Air Force aircraft? That aircraft is an Airbus A310 military transport belonging to Spain's Ejército del Aire y del Espacio. Spanish. The photo circulating online was not taken in the UAE. Hindi raw pala tinik. Hindi naman daw pala sa UAE ang picture na yan The image was actually taken at Simon Bolivar International Airport in September 2024 when the Spanish government dispatched the aircraft to Caracas to transport Venezuelan opposition leader Edmundo Gonzalez to Spain after he was granted political asylum. Paano yan? Fake news pala to. In fact, mga kababayan, sabi ni Ate Annabeth, bakit parang pare-pareha sila ng brain waves and wiring? Sabi ni Ate Annabeth. Salamat sa Wow super chat. naman! Wow!
Wow! In fact, mga kababayan, hindi pa natapos si Harry Roque sa fake news niya. Meron dinagdagan pa niya ng isa kanina. Sabi, free calls daw para sa mga OFW natin sa Middle East. Di ba libre naman talaga ang Viber, WhatsApp, Telegram, etc.? Alam nyo talaga mga kababayan, kapag ikaw talaga, kahit gaano ka pa katalino, kahit ikaw pang pinakamahusay na abogado, and in this case, anyway, pinakamahusay na abogado, kapag talaga dumikit ka sa logic ng mga DDS, nagmumukha kang tanga. Bakit? Tingnan nyo, free calls daw OFW, anong gamit? Viber, WhatsApp, Telegram, etc. May internet ba ngayon sa Iran? May internet ba ngayon sa Iran? Wala. Blackout. Internet blackout ngayon sa Iran. Wala. Walang internet sa Iran ngayon. Wala. Bobo. Diyos ko. Diyos ko. For the Iranian diaspora, yung mga tumataka sa Iran, maintaining contact with family requires dealing with communication blackouts, constant surveillance, and emotional roller coaster tied to a message delivery status. Diba? Tanga-tanga mo, Harry Roque. Ang tanga-tanga mo talaga. Nakakaya tuloy kay Ate Mega, naririnig na tayo nagsasalita ng crude. Sensya na po. Pero ganito po talaga ako sa totoong buhay. Oh, ang tanga mo kasi, Harry Roque, kasalanan mo to. Diyos ko. Ang tanga-tanga mo kasi, Harry Roque. Ulit-ulitin ko talaga, ang tanga-tanga mo, Harry Roque. May internet blackout, sasabihin mo, meron namang Viber, WhatsApp, tsaka Telegram. Lahat yan internet-based yan Tanga ka ba? Sakit mo sa bangs, Harry Roque. Tanga-tanga mo. Diyos ko. Morse code daw pwede. Sabi ni Mark William, Morse code pwede. Sige, paabutin mo ng Pinas yung Morse code. Diba? Harry Roque. Tanga-tanga mo talaga. Wala ka talaga. Sabi ni Ate Mega, okay lang yan, Coach. You are so real. That's why we appreciate you. Thank you very much, ma'am. Kasi, ang stupid kasi talaga niya, ma'am Sobrang tanga ko talaga niya Sorry talaga. Naghanap ka ng Viber, WhatsApp, Telegram sa lugar na may internet blackout. Bobo ka ba? Agigil. Stupid. Stupid. But anyway, may sagot si may sagot si Secretary Hans Kakdak dito sa mga sinabi ni Justice Tiham. Although hindi naman niya in-address directly si Justice Tiham. Kasi baka feeling ko hindi pa niya nababasa yung mga comments ni Justice Tiham. Meron siyang interview kanina na partially answered many of the comments na sinabi ni Justice Tiham. Panoorin natin sandali. Date si Secretary Hans Leo Kakdak. Secretary, good morning po si Peter Atica sa DCMM. How are you, sir? Yes, good morning.
Sir Peter, Yes. Ma'am Rica, at sa inyong mga tagapakinig ka panahon. Opo, Opo. good morning, Secretary. Thank you po. Sana nakakapahinga pa rin po kayo kahit papano, sir. Medyo mukhang busy talaga itong DMW. Ilan po? Opo. Secretary Hans, so please confirm po, there are more than 400 OFWs na po ang nakauwi ng Pilipinas, or is there a new number? At saan galing po itong mga kababayan natin na to? They're essentially from Dubai. Gusto ko lang klaruhin kasi maraming gusto nga iklaro namin at Opo. kaklaruhin naman natin. These are mounted flights by Emirates Airlines. Okay. 28 nangyari yung pag-atake ng Iran and huminto, di ba? Huminto ang Opo. flights nagsara ang airspace at ang Dubai International Airport. Pero nanumbalik noong March 5. And noong March 5 onwards, nakipag-mount na ng 7 flight. Pampito yung kagabi na sinundo namin ni Admin PY. Okay. And OFWs in those flights, from 1st to the 7th, total around 400 already. Okay. Now, yung mga sa naunang flights, at bahagi nun itong 7 flight, ay ticket pa ng OFW yung kanilang hawak kasi mga cancel flights to na hinabol ng Emirates. But nevertheless, they were given pre or post repatriation assistance ng DMW. Ibig sabihin, nabigyan sila ng either doon sa site bago umuwi o dito pagbalik, binigyan ng financial assistance. And that's 400 na binigyan na natin ng financial assistance na nanumbalik. Ngayon, kasama nung dumating kagabi are 33 OFWs na sinagot natin mismo ang airfare. Okay. So these 33, bukod sa pre and post repatriation assistance, meron ding 33 na sinagot natin yung airfare. So that's where it stands. Now let me also share yung efforts natin outside of this. Kasi sabi nga ng ating mahal na Pangulo, inatasan kami ni Sectes Lazaro na pangalagaan yung mga OFWs natin, lalo na dito sa gitna ng sigalot, no? Kaya meron tayo ngayong efforts yung land crossings kasi sarado nga ang airspace sa karamihan ng 8 countries involved here. And merong identified land crossings. Meron ng mga patatawirin tayo this week. Merong unang tatawid into another country. Ayoko lang muna bigay yung detalye for security reasons until sila makatawid ng ligtas. And we will fly them out by tomorrow, arriving in Manila tomorrow. So there will be 3 countries na ganyan. So on 3 different fronts, may tatawid, kanya-kanyang tawid. At yan ay minamanmanan po natin lahat. May DMW OWA teams in the host country. And meron ding mga sa receiving side, meron din tayo nakaabang na. We have rapid response teams on the left and the right flanks of the 8 countries at sa gitna nun to receive lahat ng mga tumatawid. Okay? And later this week, we will also mount to charter flights. So abangan na lang po lahat. Ayoko munang i-announce but these are ongoing as we speak. Sir, meron din po tayong ilan ng mga walang mga airspace no na kailangan pumunta sa ibang bansa muna o tumawid nga muna katulad po ng sinasabi ninyo. Paano po ang ginagawa nating mga communication dyan? Mga Filipino communities din po ba ang nag-uusap-usap together with the government? Yes, meron na tayong nakalap na mga requests for repatriation. Nung Senate hearing, nung isang araw, ang nabalita, ang inulat namin ay lagpas 2,000. At patuloy lang 2,000. tatanggap natin Higit. yung requests for repatriation. And so therefore, Dami. we have an effort right now, as I mentioned, ongoing. So they are transported from a certain place, Tipanan, to the land border crossing to eventually a flight out. Yan ang essential steps. And as I said, bawat hakbang na yun, nandun yung personnel natin. Sa ngayon po, meron na po tayong 400 na nakauwi na. Ilan na po ang bilang natin ng expected Filipinos wanting to come home? Well, it's hard to tell. I would rather not speak in terms of expectations, but rather as they come in, we will announce. But rest assured, we will go for a bigger volume, volume kasi yun nga, sabi ko nga, may charter flight most we are currently arranging. So, mga ganung bagay ay sinasaayos po. Which country po, kung hindi naman sensitive po, which country has the most requests for repatriation po, Secretary? It's still the countries pretty much na nakikita natin sa news, di ba, na talaga nakakaranas ng drone rocket missile attacks from Iran. Okay. So, Iran yun. Qatar, Kuwait, yan, Bahrain. Qatar. Pero naman natin sa news, it's self-evident sa news. Okay. So yung una nating subject matter kanina, Secretary Hans, para lang malinaw, yung 400 na nakabalik na sinasabi dito sa report, these are actually self-booked flights na na-delay lang dahil sa pagsasara. Delay at sila ay nakauwi, and what we did was provide pre or post repatriation assistance. We gave them financial assistance. Okay. And yung 33 po na binanggit ninyo, yun ang through the efforts of DMW. Yun ang financial assistance plus airfare. Ni-reimburse ninyo yung airfare? Then, binayaran namin yung airfare. Ng 33, yung 400 po. That's it. Yes. Yung 400 ay binigyan namin ng financial assistance. Yung 33 kasama na yun sa 400. So a little less than 400. Okay. Bigyan namin ng financial assistance. Okay. So mga 367 yun, to be exact. Okay. Malinaw na, guys. So, mga kababayan, applicable lang to sa mga OFWs, ha? So, former Justice Tiham, hindi ka po OFW, hindi ka bibigyan ng refund. Hindi ka bibigyan ng refund. Oo. At wala rin pong ayuda pagkatapos. Oo. Di nakita nyo kanina doon sa isang video, merong envelope na inabot si Secretary Kakdak. Yun yung ayuda kasi. Oo. So,
yung mga hindi yung mga hindi OFW, wala kayong ganung benefit. Wala kayong refund. Oo, wala kayong refund. Sorry kayo. Mag-OFW kayo kung gusto nyo. Sabi ni Yue, may OMA membership ba siya? Mukhang wala. Diba? Ayun. So, merong pre or post. So, ibig sabihin, bago umalis, binayaran yung ticket, tapos andun binigay na rin yung ayuda. Pwede rin na refund. So, i-refund yung ticket, tapos ayuda. So, ganun yung ganun yung sistema. Tapos yung 33 na nabanggit kanina, so out of the 400, merong 33 na full support na ng government. Siguro kasi dahil naayos na yung mga naayos na yung mga bagay-bagay, naayos na yung mga sistema, naipadala na yung budget, etc., etc. So, nabayaran na ng buo yung 33. Pero dun sa nauna, yung 300 plus, yun. Sila, ni-refund dito sa Pilipinas pagdating dito. So, sabi ni Ate Trixie, may pera yan kaya nagtutour kung makapanira sa gobyerno. So, yun na nga. Yun na nga yung nakakainis dun sa sinabi ni former Justice. Yun na nga yung nakakainis sa sinabi ni former Justice Hindi naman siya OFW. Tapos nag-i-expect siya na meron tulong from the government. Pero sabihin na natin ganito, halimbawa, ang sitwasyon is stranded talaga sila. Meron silang ticket, papunta at pauwi, kaso nga lang dahil sa gera, hindi na natuloy, na stranded sila. Yung ganun kaso, that's an exemption, syempre. Iba yun. Pero kasi, meron silang kasamang 23 na OFWs na repatriated. Repatriated yun. Ibig sabihin, wala silang planong bumalik, wala silang planong umuwi, kaso dahil sa nangyari sa Iran, napilitan silang tumakas, napilitan silang umuwi. So yung mga taong ito, OFW sa napilitang umuwi, ni-refund yung kanilang pinagbilan ng ticket. Ni-refund yung ticket nila. Kasama nung sa pamilya nila. Mali ba ang gobyernong gawin yun? Hindi. Hindi mali yun. Walang problema dun. Ang akin lang, sana, I was expecting, or siguro, sana, si former Justice Tiham, since dati siyang Justice ng Korte Suprema, he would be more careful about the things that he will post. Lalo na kapag medyo politically charged yung post Oo. Total naman ngayon, civilian na siya, siguro, pwede na siyang maging magganon. Kasi kung dati kung justice siya ng Supreme Court, di niya magagawa yon. Pero ngayon na civilian na siya, siguro, mainit, di ba? Excited, ginawa niya yan. Kaso nga lang, mataas sa expectation natin dahil dati siyang justice. So, we are expecting na dahil dati siyang justice, he will be more informed with the facts. Kasi yun ang trabaho nila Pag-aralan ng facts. Kapag may kaso, yun ang trabaho nila So, he will be more informed with the facts para kapag nag-post siya, educated yung kanyang post. Yun lang. Sa dalawang recent post niya, hindi ganun yung nangyari. So, sana po, sa susunod, ayusin nyo na lang yung mga post niyo. Para happy tayong lahat, diba? Okay. At ayun na nga mga kabayan. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na live stream. Please don't forget to like, share, and subscribe. God bless everyone. Ay, hindi pa siya gising pa si Ate Mega. God bless po and rest well din, Ate Mega. God bless everyone. See you tomorrow sa ating next live stream. Bye!
As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.